Grabe, day 1 pa lang namin sa bansang ito, nagbayad na nga kami ng 265,000. Mukhang first day pa lang namin, mapapauwi na kami ng Pinas. Hello, hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, excited akong i-share sa inyo ang mga kaganapan namin ngayong araw. May mga hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari sa first day namin sa bansang ito mga mare, kaya naman manood kayo hanggang dulo para malaman nyo kung Bali, nakarating nga pala kami ng madaling araw dito sa bansang ito mga mare, and then nagpahinga lang kami ng konti and nag-almusal. Pagkatapos nun nagsimula na nga kaming lumarga. Malapit lang ang hotel na nabook namin, nasa mismong sentro lang siya, kaya naman walking distance lang yung mga pupuntahan naming tourist spots. Inuna na nga namin yung pinakamalapit sa hotel namin, around 5 to 8 minutes walk lang ito mga mare, and mararating mo na nga siya. Ito yung tinatawag nilang St. Joseph Cathedral sa may Vietnam, at Catholic Church nga pala ito mga mare, and pagpunta namin walang tao, pero meron pa daw nagsisimba dyan. Kakaunti na nga lang daw yung bilang ng mga Katolika dito, pero meron pa rin nagsisimba dito sa simbahan na to. Grabe, first time kong makakita ng ganito kagandang church, kaya naman pala pinupuntahan to. At dahil maaga nga kaming nakapunta dito, hindi pa crowded, kaya naman nakakuha kami ng video na kaming tatlo. Sa harap nga pala ng cathedral na to ay isang sikat na cafe na tinatawag nga nilang Kong Cafe. Dito sikat yung coconut coffee nila, and syempre yun yung in-order namin para matikman namin. Etong si Daddy nag-order ng kakao. Parang chocolate lang siya mga mare. First time namin itatry itong coconut coffee na to, and unang tikim pa lang mga mare, talagang kinilig ako kasi sobrang sarap niya. Isa nga ito sa mga nire-recommend nilang sikat na coffee shop dito sa Vietnam mga mare. Hindi naman kami nabigo kasi hindi lang yung coconut coffee yung masarap, pati yung in-order ni Daddy masarap. Punong-puno nga itong coffee shop na ito mga mare, kaya naman nung magkaroong available dito sa may gilid na may view, lumipat nga kami dahil tignan nyo naman ang view namin. View namin yung St. Joseph's Cathedral. Nagtagal din kami dito mga mare, and sobrang sarap, nabitin nga ako sa in-order ko. Pangalawang coffee na ni Mami yan. Take 2! Ha? Ayun na nga, at nag-take 2 ako ng coffee mga mare. Sa sobrang sarap niya, pagkaubos ko niyan, gusto ko pa talagang mag-take 3, ang kaso baka palpitate na ang abutin ko maya-maya. After namin doon mga mare, naglakad na naman kami papunta nga sa susunod na destination namin. Grabe, talagang lakad lang ang ginawa namin para tuloy kaming nag-walking tour, pero DIY lang. Ang pupuntahan nga namin dito ay yung One Kiem Lake, pero on the way hindi nga namin inaasahan na madadaanan din namin itong Uniqlo. Isa nga rin ito sa mga tourist spot dito sa Vietnam mga mare, kasi tignan nyo naman yung interior design ng Uniqlo nila dito. First time kong makakita ng ganitong klaseng Uniqlo mga mare. Napaka-social, classy at elegante ng dating ng Uniqlo nila dito sa Vietnam. Pero hindi na nga kami pumasok doon mga mare dahil wala naman kaming balak mamili, and sa gilid nga ng Uniqlo na napakaganda, nandito na nga yung One Kiem Lake na talagang pupuntahan namin. It's giving Burnham Park ng Baguio mga mare. Ang simple lang nito, pero grabe, napaka-peaceful kapag nandito yung weather kayo. Nga pala dito sa Hanoi, Vietnam mga mare, para kang naka-aircon, pero kapag pumunta ka dito sa lake, mas mararamdaman mo nga na mas malamig dahil nga sa lake. Malawak nga pala itong One Kiem Lake mga mare, and meron pang pulang bridge na pupuntahan dito, pero hindi na kami umikot. Dito na lang kami sa gilid mga mare dahil tanaw naman din namin ng view. Ang masarap gawin dito mga mare, tumambay at mag-zumba. Charis. Anyway, ang dami kasi naming nadaanan na nag-zumba at sumasayaw dito sa may gilid-gilid. Pero bago nga kami tumambay, magpipicture-picture na muna kami, and as usual, video lang yung ginagamit namin, and screenshot kapag na lang. Kapag wala si Aizen sa mga picture namin mga mare, alam nyo na, pinilit namin yan, pero ayaw niya, kaya naman at the end, kaming dalawa na lang ni Daddy. Ang gusto lang kasi ng batang Koreano maglaro na maglaro, tumakbo ng tamakbo, at talagang naku-curious nga siya sa paligid na nakikita niya. Kaya kadalasan talaga kapag nagta-travel kami abroad, wala kaming maayos na picture mga mare. Kung meron man, iilan lang talaga at mabibilang mo sa daliri. Minsan talaga nagmamakaawa na kami sa kanya para lang makakuha kami ng magandang picture, pero wala talaga mga mare, napapasuko na lang kami. In fairness, nagtagal din kami dito mga mare, kasi napaka-relaxing ng vibe, talaga namang marerelax ka kahit tumitingin ka lang sa paligid mo. After nga namin sa lake, hinanam namin etong may Michelin 1-star na restaurant mga mare. Dito nga namin napag-isipang mag-lunch. Hindi ko na alam kung anong tawag dito sa in-order namin, pero limited lang naman yung sineserve nila dito. Dalawang klase lang yung order namin ni Daddy mga mare. Nagkaiba kami ng order para matikman namin. And grabe, dun sa dalawang klase lang na in-order namin, pati inumin mga mare, eto na nga yung naging bill namin, 265,000. Naku mga mare, talaga naman napakamot ako sa ulo. Pero charis lang mga mare, 265,000 na yan, halagang
600 pesos lang sa atin. Kaya naman eto, nagbigay kami ng 500,000. O diba, 500,000 na kaagad. Kung gusto nyo maging milyonaryo, dito talaga kayo sa Vietnam pumunta dahil yung 2,500 pesos nyo 1,000,000 na nga sa kanila. So, charot-charot lang yung intro ko mga mare. Anyway, after namin mag-lunch, dumiretso na nga kami dito sa may Hualo Resort. Bumili lang kami ng ticket dito sa gilid and meron din nga pala silang available na audio guidebook dito kung saan magre-renta ka sa halagang 100,000 or nasa 230 pesos mga mare. Isa na lang yung in-avail namin at mag-share na lang kaming dalawa ni daddy and explain na rin sa akin dito kung paano nga ito gamitin and sobrang easy lang niya. Bale kung anong number lang yung nakalagay dito sa pader, yun lang yung pipindutin mo and maririnig mo na nga yung history or yung guide dun nga sa part ng mausoleum na iyon. Bale dito ay pinapakita at kinukwento nga nila kung ano yung naging buhay ng mga Vietnamese prisoner dito nga sa Vietnam noong sinakop sila ng French colonies. Grabe nga yung dinanas nilang hirap noon, hindi ko maikukwento ng buo pero sa mga short clips ay magkakaroon na rin naman kayo ng idea. Kagaya nga nito, eto daw yung ginagamit nila pag death sentence na mga mare kung saan pupugutan na ng ulo yung preso. Kapag talagang pinakinggan nyo na mabuti yung audiobook, talagang mai-immerse kayo sa history ng Vietnam. Anyway, after namin dito, diretso naman kami sa susunod nga naming destination kung saan tinatawag nila itong Temple of Literature. Eto nga raw buong temple na to ay dedicated kay Confucius at eto nga yung pinakaunang national university sa Hanoi, Vietnam. Dito nga daw noon nag-aral yung daan-daang kilalang mga scholars dito sa Vietnam mga mare. Marami nga rin pala kaming nakasabayan ng mga parang bagong graduates dito mga mare na nagpipicture. Ang maganda dito mga mare, kaya naman talagang binibisita rin siya ng mga turista yung architecture niya mga mare. Ang ganda talaga namang na-preserve nila. Nakaka-amaze yung architecture nila dito mga mare. Hindi ko nga lang napakita ng buo dahil dun sa kabilang part napakaraming tao. Marami rin kasi kaming mga nakasabayan na nakatour mga mare. Sin grupo-grupo talaga sila. Talaga naglulupong-lupong sila at hindi nga namin sila sinasamahan at iniiwasan namin. Hindi rin kami nagtagal doon mga mare. And sunod naman pupuntahan namin yung Ho Chi Minh Mausoleum. Ang kaso maiksi itong aking skirt at bawal nga doon. Kaya naman napabili pa ako nitong pantakip. Hindi ko nga na-research yun bago kami pumunta dito mga mare. As in kung ano na lang talaga makita namin sa map na malapit kung nasaan kami naroroon, yun na lang yung pinupuntahan namin para konting lakad na lang. Ito nga daw mausoleum na ito, it's nagsiserve as resting place ng mga Vietnamese revolutionaries kasama na nga rin ng first founder at first president ng Democratic Republic of Vietnam na si Ho Chi Minh. Research lang din ako ng very legend mga mare para meron ako ma-share sa inyo. Anyway, para naman sa aming last destination, sa aming day 1 in Hanoi, eto nga train. Hinuri na nga namin ito sa aming itinerary kasi maraming nagsasabi na mas maganda daw ito sa gabi. And saktong-sakto naman yung location na ito nasa likod lang ng aming hotel. Kaya naman konting kembot lang nandito na nga kami. Saktong-sakto naman para pagkatapos namin dito konting kembot na lang din nasa hotel na nga kami para magpahinga. Ready na para sa day 2 in Hanoi. Alam niyo bang fan na fan si Aizen sa mga train? Favorite niya talaga yung mga train mga mare. Pero sa araw na yan wala nga siya sa mood dahil yung tindera dito talagang sinigawan si Aizen dyan. Kaya naman umiyak muna siya bago dumating yung train. Kasi si Aizen na umapak dito mga mare. And yung tindera hindi niya kami maintindihan ang sinasabi namin sa kanya. Kami na lang yung magbabawal sa anak namin. Pero sige pa rin siya sa kaka-no-no at pasigaw pa talaga mga mare. Kaya grabe pa talagang iyak ni Aizen. Buti na lang nag-stop na siyang umiyak bago dumating yung train mga mare. Pero kita mo talaga sa mukha niya na medyo sad siya. Gusto na nga sana namin mag-back out dito mga mare. Ang kaso bago kami umupo naka-order na nga kami. Sayang naman kung hindi namin kakainin. Buti na lang after dumaan ng train, etong si Aizen bumalik na nga yung sigla niya. And dito na nga rin kami kumain ng dinner mga mare dahil yung order namin is pho. O diba napaka-arte ng pronunciation ng Vietnamese pho mga mare. Ito yung first naming pho dito sa Vietnam and grabe ang sarap ng sabaw. O yun nga lang medyo matigas yung beef pero yung sabaw talaga mga mare talagang it's giving. Meron din silang egg coffee na must try din dito sa Vietnam. Grabe hindi siya para sa akin. Sobrang pait niya mga mare. Kahit mahilig ako sa mapapait, ito sobrang pait niya talaga. Sabi ko nga kay daddy baka dito lang ganito yung lasa. Gusto ko pa rin ma-try yung cafe gyang kung saan nag-originate nga itong egg coffee mga mare. Anyway, after namin kumain dyan, hinayaan lang namin maglaro si Aizen dito sa Riles mga mare. And after nun, dumiretso na rin kami sa hotel. Sobrang dami na naming napuntahan ngayong araw mga mare. Abangan nyo yung aming day 2.